Umalis siya sa bahay nung nagtatalo kami dahil nakita ko sa isang app yung picture ng girl. Nagulat na lang kami, nag-message siya sa daughter ko na umalis siya. Iniwan niya yung isang kambal. Tapos nun, wala na. Wala nang, hindi na siya bumalik or anything. Walang paramdam. Actually, ako pa yung nag-try na ayusin. Kasi syempre, wala namang gustong hiwalay na family. Pero decided na siya na parang unti-unti na niyang tinatanggal yung pagiging tatay niya dun sa mga kids. Ang hindi ko malimutan na sinabi ng daughter ko na, "Ma, wag mo nang patatawarin si Dada, please. Kasi pag pinatawad mo siya, kami na yung magagalit sa'yo. Wala akong safe place. Ang safe place ko, psychiatrist ko. Hindi ko na gustong ikwento sa parents ko, matatanda na sila. Yung pinagdadaanan ko, yung anong nasa isip ko talaga. Nung hindi ko alam yung gagawin ko, inisip ko magpakamatay na ako. Hindi ko alam paano. Pero gusto ko kasama ko yung anak ko." Iba't ibang laban ng tao mula sa buhay, karanasan, karera at industriya. Dito, mas malalim, mas totoo at walang halong palamuti ang usapan. Tara, tuklasin natin ang nasa ilalim ng bawat kwento. Ito ang Under the Surface. Bali, ako si Ruby Ann, 39. Diagnosed ng psychiatrist ko with anxiety, depression. Last, I think, August or September, dahil July yung month na iniwan ako ng full responsibility ng ex ko. Sometimes, umiinom pa rin ako ng meds to calm me down kasi mabilis ako nervyusin. Nahihirapan ako pag kasabay-sabay lahat yung sitwasyon, overwhelming para sa akin. So, pagka hindi ko na kaya, ayoko nang nag-iisip, walang pumapasok sa mind ko. Nakikinig ako pero wala, hindi ayaw ng mind kong tumanggap. Tinanong ko actually yun sa psychiatrist ko. Sabi niya, normal response daw yun ng body natin kasi sa stress na binigay sa akin nung nung stressor ko. Paano nagsimula 'to? Nalaman mo ba na may ganito ka na dati? Nararamdaman mo ba na may ganito ka dati o itong huli na lang mo na naramdaman itong Nung anxiety? una wala ako. Wala talaga. Normal mommy, normal wife, normal, alam mo yun. Pero nung nahuli ko kasi yung daddy ng anak ko, may babae, medyo shocking sa akin. Dahil siguro postpartum pa rin ako. 1-year-old. Yung youngest ko kasi twins. So, postpartum pa lahat. Nagre-recover ka pa. Then, ng babae pa siya. Doon lang siya lumabas nung... Actually, biglaan lang siya eh. Parang ang init. Ang init ng summer nun eh. Giniginaw yung buong katawan ko. And shaking. So, alam ko na hindi normal to. So, I asked a friend of mine na schedule ako ng psychiatrist ASAP. May anak ka na nito nun? 4 na sila. 4 girls yung anak ko. Nung buntis ka, meron ka na nito? Wala. Normal lang talaga So, lumabas lahat. siya nung Lumabas lang pagkapanganak mo? nung pagkapanganak. Tapos, may recent akong death ng brother ko. Parang 2 months before, July nangyari yung hiwalayan namin. So like 2 months before, namatay din yung brother ko na super close talaga sa heart ko. Tapos, sumunod yung hiwalay namin. So parang overwhelming talaga. So talaga naka-apekto yung pagkamatay ng kapatid mo doon sa nararamdaman mo? Feeling ko dahil sabay yung kakapanganak ko lang, yung pagkamatay ng brother ko, tsaka yung hiwalayan namin, nagsabay-sabay lahat talaga siya. Gaano ka
iksi yung panahon na yung sabay-sabay na yan? 6 months. Within 6 Ganun months lang. nangyari itong sabay-sabay na ito? Lahat yon. Overwhelming. Kasi ang dami eh. Hindi mo na alam anong uunahin mo. And ang masakit kasi nun, I have to take care of the twins kasama nung mga matatanda niyang, mga sister niya, 19 and 12. Lahat kami parang na-overwhelm dahil nga yung baby daddy namin, nung anak ko, ayaw ng responsibility. So kami, nung mga girls, ang talagang nagtulungan. Matagal na pala niya ako niloloko. Hindi ko rin siya asawa. Live-in lang kami for 15 years. Matagal na pala niya akong niloloko na syempre hindi mo akalain na matagal na kayo, akala mo hanggang matanda na kayo. Pero iba yung naging goal niya, iba yung naging way out niya dun sa stress namin, dun sa twins. Kasi talagang overwhelming ang problema din pagka kambal. Kambal yung babantayan mo, yung like cesarean ako I need to heal pero wala magbabantay sa kambal. Overwhelming talaga naman. Pero iba yung naging way niya of solving problem. Naging negative actually yung way niya of solving kasi umalis siya na parang nagbuhay binata para yun ang solusyon niya. Umalis siya sa bahay nung nagtatalo kami dahil nakita ko sa isang app yung picture ng girl. Nagulat na lang kami, nag-message siya sa daughter ko na umalis siya. Iniwan niya yung isang kambal. Tapos nun, wala na. Wala nang, hindi na siya bumalik or anything. Walang paramdam. Actually, ako pa yung nag-try na ayusin. Kasi syempre, wala namang gustong hiwalay na family. Pero decided na siya na parang unti-unti na niyang tinatanggal yung pagiging tatay niya dun sa mga kids. Before, nung talagang magulong-magulo yung mind ko, mainit ang ulo ko talaga. Dahil hindi ko alam anong right thing to do lagi, yung tama para sa mga girls ko. Mahirap yung coping, yung proseso. Pero ang nakatulong kasi sa akin talaga is nung nag-move out kami dun sa bahay kung saan kami nagsistay before. Mas naging maayos yung number 1, tulog namin. Dahil yung twins, hindi maganda yung tulog. Gising sila na madaling araw. Dito, andyan yung help ng mom ko na pag gusto kong matulog ng 8 hours, kaya ko. Yun yung nangyayari. Medyo naging maayos yung mind ko nung talagang lumipat na ako. Kasi kung wala siguro yung mga girls ko, baka patay na ako. Sila yung naging reason ko na lahat gawin ko for them. Hindi ko nakita sila as katulad ng ginawa nung kabilang side na naging pabigat yung mga bata. The other way around yung nangyari sa akin. Yung daughters ko ang nag-save sa akin. So, sa ngayon, wala kayong connection nung ka-live-in partner mo noon? Wala. Wala. Binlock niya actually yung mga babae, yung mga anak ko. Ayaw daw niyang kausap. Hindi ko alam anong reason din. Nag-birthday yung girls. Pina-invite ko naman siya. Kasi kailangan din naman ng daddy ng anak. Yung daddy nila. Hindi siya pumunta. 2 Christmas na rin, hindi din siya, wala rin. Wala siyang paramdam. May mga series of events like, nung kinuha niya yung sasakyan, sinabi ko sa kanya na magbantay din siya dahil mahirap magbantay ng twins. Pinasama ko yung isang kambal nun. Plus yung isang daughter namin, sabi ko, 4 naman yan, dalhin mo yung 2, tig-2 tayo, pagod na rin ako. Pinadalhan ko rin siya ng damit, pati yung mga kambal. Tapos ang nangyari, madaling araw, ng around 12 or 1, nagulat ako, binalik niya yung 2 kids.
Tapos yung gamit ng mga bata nasa garahe. Para mong tinapon yung sarili mong anak. Dahil pala may gusto kang kasamang iba. Anong klaseng ama ka para kaya mong tiisin yung anak mo for your own happiness? May sinabi ba siya sa'yo na binalik ko yung mga anak ko? Wala. Basta nakita mo na lang yung mga anak mo nandun sa Oo, bahay. nagulat ako na nandun na yung dalawa. Sabi ko, bakit? Nandito kayo. Pinasama ko kayo sa daddy nyo. Naka-hotel naman doon. Ayaw daw niya. Sabi nung bata, sabi ni daddy, hatid na lang daw. Mas okay kayo dun sa bahay. Hindi naging tama pa rin yung desisyon niya kahit kasama niya yung mga anak niya. Simula noon, walang nangyaring away sa inyo. Before noon, Sagutan, sakitan, wala naman. normal na kakainisan. Pero wala kaming anything I know na talagang pinagtatalunan namin na major. Wala akong alam sa akin, sa part ko. Child psychiatrist ko yung dalawang girls ko. Dahil hindi ako makakapagbigay ng magandang advice sa kanila. So, nag-asa ako ng professional help to save my kids para paglaki nila, hindi maging trauma sa kanila or ma-lessen yung trauma na binigay ng sariling ama. Sabi nung child psychiatrist, mahabang proseso since medyo young pa sila to experience yung ganong pain. Pero basta nandyan lang daw ako, habaan ko yung patience ko sa mga girls ko, maaayos din naman. Ang nararamdaman, ang hindi ko malimutan na sinabi ng daughter ko, na, Ma, wag mo nang patatawarin si Dada, please. Kasi pag pinatawad mo siya, kami na yung magagalit sa'yo. For 15 years, ang dami. Yung 15 years na yun, ang daming pagpapatawad. Ang daming bagay na hindi ako nagsalita para maayos yung family ko. Walang narinig hanggang family ko, friends ko. Kasi hoping ako magbago yung isang tao or naniniwala ako na magbabago siya. Pero hindi mo pala talaga mababago yung tao pag ayaw niya talagang magbago. Well, syempre, naawa rin ako sa parents ko, sa mga aunties ko, sa father side ko dahil medyo mabigat talaga yung problema na binigay sa akin. Sila yung talagang malaking utang na loob na talagang nakatulong sa akin na ma-recover ko to. Wala akong safe place. Ang safe place ko, psychiatrist ko. Hindi ko na gustong ikwento sa parents ko, matatanda na sila. Yung pinagdadaanan ko, yung anong nasa isip ko talaga. Simula nun, kasi proseso naman yan eh. Basta may trigger ako, nagme-message ako, okay naman yung advice sa akin. So far, Paano ka nakakatulog sa gabi habang tumatakbo to sa isipan mo? yun yung problem ko matagal na, yung sleep. Kailangan hindi ako masyadong nagkakaroon ng information sa hapon or sa gabi. Kasi kung hindi, ang tendency ko, ikut-ikutin ko lang siya sa mind ko. Tinatawagan ko yung mga friends ko, yung mga best friend ko, laging nandyan. Kailangan ko lang ng mapuno ulit ng positivity sa life ko. After all. Ano yung mga naiisip mo na positivity na pwedeng ma-alter o mawala itong mga Marami. naiisip mo? Lagi akong grateful dun sa unang-una, health. Walang sakit na anak ko. Ito 2 years na akong hiwalay. Wala silang naging major na sakit. Sama-sama kami. Hindi pa naman kami nagutom, mag-iina, kahit hindi nag-support ang kabilang partido. Lagi kong hinahanapan yung ways to be thankful every day. Physically, ang anxiety pala,
parang yung katawan mo hindi kaya yung emotions mo. So, lumalabas siya physically, like, I'm shaking, yung palpitations ko, grabe ako mag-palpitate, giniginaw ako. Ganon yung, like ngayon, actually, mataas ang stress ko ngayon. Kasi gusto ko ayoko na sanang mapag-usapan kasi trigger ko yan sila. Pero feeling ko kailangan kong lumabas para malaman ng ibang tao na kung ito kinaya ko at kinakaya ko, bakit hindi mo kakayanin? Magkakaroon ka lang ulit kailangan ng lakas ng loob sa sarili mo na hindi ibibigay sa'yo ng taas yan pag hindi mo talaga kaya. Sa mga panahon nararamdaman mo to, ano yung mga nakakatulong sa'yo para ma-overcome to? Gumagawa ka ng mga positive things. I cook, nagpa-planting ako, nag-aayos ako ng damit ko, ang mga stress reliever ko, kasi nag-work din ako sa NCMH before eh. So kahit papano, may idea naman ako and nursing graduate din naman ako kung paano ko matulungan yung sarili ko. So yun, nagne-nails ako. Ayoko sa parlor. Gusto ko ako yung kumukutkot ng kuko ko. Nagko-color ako ng hair. Ganun yung ginagawa ko. Nung hindi ko alam yung gagawin ko, inisip ko magpakamatay na ako. Hindi ko alam paano. Pero gusto ko kasama ko yung anak ko. Nag-pray ako nun. Hindi ko kayang patayin yung anak ko. Yung pain, ako lang. Huwag na nilang ramdamin. Yun yung isang nag-trigger sa akin na talagang I need help. Hindi ako gagawa ng pangit para sa anak ko kasi enough na yung trauma na natanggap nila. Ilang beses mo naisip to? Marami. Maraming beses. Mm-mm. Pwede mo bang i-share sa akin kung paano yung way na gusto mo mangyari to? Gusto ko maglason lang ako kasama ng anak ko. So, yung 4 na ito. Pero hindi ko yung ginawa. Kasi ang dami na nilang trauma eh. Ayoko mag-end yung life nila. Parang ang sarap mabuhay sa mundo ng magaan lang. Ganun na yung binigay nung kabila. Bakit gaganituhin ko pa sila? Hindi deserve ng anak ko. Nung una, bakit ako? Mabait naman ako, Lord. Hindi naman ako gumawa na masama sa kapwa. Naging maayos naman akong ina at partner. Pero ngayon, na-realize ko na hindi naman sa akin ibibigay ni Lord yan eh. Kung hindi ko kaya. Patatatagin lang niya ako. Ni-remove lang niya yung mga taong maghihinder dun sa growth namin na mga girls. Umabot ba sa point din na pati mga anak mo nasisisi mo na sa nangyayari? Hindi ko sila sinisisi. Wala akong sinisisi sa kanila. Ang may problema talaga yung daddy nila. Hindi mga anak ko. Kasi kung maayos ang leadership ng lalaki, hindi ganyan ang judgment niya towards stress. Alam ko, hindi na maganda yung life niya ngayon, pero hindi pa rin ako nag-hope ng masama para sa kanya. Hindi, gusto ko pa rin umasenso siya dun sa pinili niyang landas. Hindi ko pa rin gusto na mag-suffer siya kung ano man yung desisyon niya. Kasi desisyon niya yan. Adult ka na eh. So, panindigan mo yung desisyon mo. Kung hindi siguro strong yung personality ko, baka bumigay ako. Hirap yan. Yung gabi-gabi kang iiyak para makatulog. Tapos iniisip mo nasan siya. Tapos syempre, yung bitterness ko, titingnan ko yung account, nagsasaya siya. While kami nung mga bata, nagsasuffer. There are may one incident pa na nahulog yung isa sa kambal. Tinakbo ko sa hospital. Tumatakbo ko noon kasi duguan yung anak ko. Duguan yung ulo niya noon. Akala ko maaano. Wala, ako lang mag-isa. Hindi niya naisip dalawin yung anak niya. Hindi man financially eh. Yung ikaw bilang ama, kamustahin mo yung anak mo. Wala siyang ganun. Yung maglo-loan ka, ang gagamitin mong guarantor ako. Hiwalay na tayo.
alam mong iniwan mo ako with full responsibility. Tapos ako yung gagawin mong guarantor. Tapos yung pera, nasa inyo. Binenta ko lahat ng gamit ko. Collections ko ng bags ko, alahas, pag wala na akong panggagatas, diaper. Naisip mo ba yon bilang ama? Hindi. So, walang problema sa amin ng mga girls. Siya ang may problema. Hindi rin ako papayag na mag-suffer ng depression yung daughters ko. Dahil sa akin, full of love sila. Hindi ko papayagan na gusto ko, problema niya yan. Yung daddy naman niya, psychiatrist, baka ma-handle na siya nun. Or if so, ibang psychiatrist. Pero yung mga anak ko, tutulungan kong mag-recover dun sa ginawa niyang trauma. Hindi ko pababayaan ng mga girls. Nagbago lang yan nung may binigay na kondo ang papa niya. May unit na pinaparent, parking pinaparent. Binenta niya. Naiba yan nung nagkaroon siya ng pera. Yung binenta niya yung parking, tuloy-tuloy, 2 parking na benta niya. Hanggang binenta rin niya yung condo na income sana, pandagdag. Binenta din niya ng rush sale. Pinang-support niya dun sa girl. Binila niya ng iPhone, bumili siya ng Samsung na bago, tapos bumili siya ng bahay, ng kotse, dun sa girl. Pero yung anak niya, hindi pa nakaka-enroll ng tuition ng school nun. Dahil sinabi ng girlfriend ng papa niya na nabigay na yung pondo nun. Ginastos din niya doon. Kaya ako nag-full-blown anxiety nung enrollment. Nahihirapan na ako financially. Sa araw-araw na lang, bills. Ayaw din niyang sumagot. Kawawa naman yung anak ko. Dapat kasi as a parent, ikaw yung magsasacrifice para yung buhay ng anak mo umayos. Hindi yung anak mo ang magsasacrifice para hanapin mo yung sarili mo. Kaya nga, hindi lahat may gift ng pagiging parent eh. So, dapat thankful ka. Binigyan ka ng maging ama, maging ina. Hindi niya yun lahat naisip. Nag-resign na ako sa NCMH noon. Ang income, bali housewife ako. Tapos since mahilig talaga ako mag-buy and sell, kung saan okay, dun ako. Diskarte, oo. Ganun yung naging way namin nung nag-resign na ako. Dahil buntis na ako, kailangan ko ng mag-bed rest. Nandito pa siya. Nandun pa siya. Everyday pumapasok pa siya ng work sa hospital na for a year walang sahod daw. Which is not true. Wala palang ganon. Hindi pala totoo yun. Ano sabi niya sa'yo? May tulfo pa daw. May patulfuhan pa daw. May ganito. Marami siyang reason. Masyado niya kaming niloko. Every Saturday, maalis siya nun. Siya daw nagda-drive, nagpupunta sa mga patients, sa mga VIP patients. Yung pala, every Saturday, iba na yung pinupuntahan. Sinabi din ng girlfriend ng papa niya na hindi totoo na pinagda-drive niya ang papa. Kahit anong gawin mo, kakampi at kakampi mo pa rin ang magulang mo. Pero ikaw bilang magulang, alam mo mali. Kakampihan mo pa rin ba? Kung alam mong mali, putulin mo. Hindi yung anak ka ng anak, tapos konsinti ka pa ng konsinti sa anak mo. Sobrang gulo kasi wala akong tulog eh. Imagine, matutulog ang kambal. Iba yung tulog ng kambal eh. Matutulog yung kambal, minsan 4 a.m., 3 yan, ganun. Tapos sa morning, kailangan mag-isip ka ng anong gagawin mo sa 4. Ang hirap mag-isip ng walang tulog. Parang hindi talaga ako nakapahinga for like 1 year and a half. Ganon yung naging setup. Meron, minsan may makukuha ka mag-extra per 1 month. Pero sa hirap kumuha ng talagang trusted na magbabantay, medyo
So talagang alanganin. hands-on ka sa mga anak mo, lalo Maliliit maliliit. pa, 2 years old pa lang Mm. sila. Tsaka makulit, sobrang kulit. Which is okay lang kasi healthy. Mm. Hindi ko alam anong rason niya sa mga pinagagagawa niya. Siya na lang sumagot Mm. pagdating ng panahon. Mm. Hindi ko masasagot. Kasi hindi tao yung ganun eh. Mm. Hindi normal na isip yung May kayang gawin yun. responsibility din. Meron bang panahon na hindi ka naiintindihan ng mga tao nakapaligid sa'yo? Oo. Nung kabila, nung side ng papa niya. Mm. Ay, nung kabila, sa daddy. Siyempre dahil para sa kanila, mali ako, Mm. hindi nila naiintindihan pag ako yung nagsasabi na paano yung gagawin sa mga bata. Mm. Nang isasagot sa'yo, kaya mo yan, life goes on. It's not that easy. Mm. Kung sino, wala akong babaeng gustong maharamdam nung ganitong pain na pinagdaanan ko. Dahil kung hindi ako na-surround ng mga positive na tao, bibigay talaga ako nun. Hindi ko kakayanin. Baka nagsasalita na lang ako mag-isa. Lord, bigay mo sa akin kung ano yung will mo. Susundin ko lang. Oo. Ganun lagi yung concept ko. Nararamdaman mo naman yung presence ni Lord. Oo, malakas ako dyan. Sobrang taas ng faith ko. Hindi daw talaga magsasawa si Lord makinig sa'yo. Mm. May times na, syempre, mataas yung stress ko. Pupunta lang ako sa church, doon ako iyak. Mm. Na, wag mo kaming pabayaan. May mga bagay lang na iniiwasan ko, like negative na mga Mm. pangyayari, Mm. dahil it might affect Ano yung mga negative na sitwasyon. Kung may mga problema yung ibang tao, medyo hindi muna ako. Oo. Kasi I'm still rebuilding ulit myself. Kailangan yung first hour ko, magko-coffee muna ako na black, tapos hindi ako nagsasalita. Mm. Kasi gusto ko lahat ng positive, ma-absorb ko muna. Mm. Kailangan ko ng malakas na kape Mm. para may energy din ako to be a mom ng 4. Alam na mga kids ko, after coffee, I'm ready. Basta wag lang yung morning na kikwentuhan mo ako ng negative. Mm. Kasi sabi nila, yung first 1 hour mo daw sa morning, yun yung importante na positive yung Mm. yung araw mo. Feeling ko na overcome ko na yung bitterness ko dun sa daddy ng anak ko. Mm. Kung meron man akong ini-stress ngayon, healthy stress, like yung paano ko naayusin yung schools ng mga bata, Mm. yung routines namin, ganun na, normal stress na So, yung ikakabuti na lang namin. Hindi na yung, nasa na kaya yung daddy nyo, ganun. Wala nang ganun. Since nawala na yung stressor ko, and 5 years, 2, so 7 na sila kambal, nagagawa na namin yung passion namin ng mga girls. Plan namin mag-sell ng mga pambabae na damit. Sila yung models ko. Or kung ano yung passion namin ng mga girls, tutuloy na namin. Kasi madali na to, malalaki na yung twins. So, kung meron akong advice sa mga dalaga, kailangan alamin mo muna yung family background pala nung mabibigyan mo ng anak. Kasi eventually, yun yung magiging problem mo. Yun yung sa dalaga. Sa mommy, kailangan may time ka rin pala talaga sa sarili mo. Hindi pwedeng ibigay mo lang yung oras mo sa mga bata, sa partner mo. Yun yung wala ako eh. Dedicated ako talaga sa bahay, lahat. Dapat meron ka palang sariling time na para ma-feel full din yung love tank mo as a mom. Para ma-outpouring yung mga bata ng pagmamahal na galing sa ina. Alam ko mahirap. Very well naramdaman ko lahat. Physically, emotionally. Lahat naramdaman ko. Ikaw at ikaw ang tutulong sa sarili mo. Hanapin mo ano yung support system. Ano yung ikakagaan ng konsensya mo. Gawin mo. Huwag kang magdedwell sa past. Meron kang
may kinabukasan na kaya mong ayusin ulit. Kalimutan mo na yung mga bagay na nakasakit sa'yo. Pinapatatag ka lang nun. And keep your faith strong. Huwag kang bibitaw, hindi ka pababayaan ng taas. You have to heal yourself. Wala pa rin, matagal kaming naging friends. Kung gusto mong maging good din yung life mo, isolve mo yung problem na kaya mong isolve sa sarili mo muna. Gawin mo yung tama. Kung alam mong mali, huwag mong gawin. Matanda ka na rin. Hindi habang buhay, may lakas tayo. Mas masarap pa rin mabuhay sa mundo ng alam mong wala kang sinaktang tao, wala kang sinagasaang tao. Mas masarap pa rin yun. Kesa dun sa may pera ka nga, pero may peace of mind ka ba? Hindi pera ang makakapagbigay sa'yo ng peace of mind. Ang sa akin, at peace yung isip ng anak ko. At peace kami. Hindi ko alam kung nakakatulog pa ba siya na maayos. Pero sana mag-heal siya. Magdasal siya. Kung kinailangan, magpenitensya siya. Daddy lang siya ng anak ko, pero hindi siya yung life partner na gusto kong kasama. Enough na. Enough na yung trauma. Tama na. Natutunan ko na lahat Naakala ko, hindi ko kaya mabuhay nang wala siya. Nabuhay naman pala kami. Siya pala yung nega na kasama ko noon, kaya hindi kami masaya. Okay, na-overcome ko na siya. Sana hindi ako nag-resign sa work. Sana hindi ako nakinig sa kanya na mag-resign ako sa work. Kasi masaya ako nagtatrabaho. Masaya akong nag-office. Masaya ako ng ganon. Yung pagsisisihan wise, wala akong pagsisisihan kasi 4 yung girls ko. Kung hindi ko rin naman nakilala yung daddy niyan, wala akong 4 na girls. Thankful naman ako dun sa part na yun lang as daddy nila. Yun lang. Tanggal na. Nitong pumasok yung 2026, pinili ko na maging positive. Marami na akong ginagawa lagi ngayon dahil 2 years almost na naging bitter ako sa life. Ngayon, inaayos ko na yung mga dapat kong ayusin, like school ng mga bata. Like, I have a friend dentist na nag-message, "Oy, ayusin ko yung teeth mo, ganyan. Baka gusto mong magpagawa ng teeth." So, yun yung mga bagay na thank you ko lagi. Uy, meron palang dentist friend ako na nandyan hindi ko kasi nakita lahat yun na ang dami palang nag-support sa akin. Si Desiree, best friend ko, dadalawin niya ako, dadala ng food, mag-hangout kami. Si Joby, friend ko din yun, best friend ko din yun. Yun, ang dami ko palang support system, mother ko and daddy ko and aunts ko. Ang dami pala. Bakit hindi ko sila nakita dati? So, feeling ko kaya ko na to. Mahirap din talaga yan Actually, yung mahirap din na nakita ko, yung mga VAUSI victim. Ang dami nating trauma. Pero mommy nga tayo Kinaya nga natin yung epidural needle. Kinaya nga natin magbuntis. Hindi tayo pwedeng bumigay doon. Labanan natin para sa anak natin. Sa tingin ko na turuan ko na yung mga tao na maging aware and makatulong na wag nilang dibdibin. Umalis sila with friends, family, mahalin nila yung anak nila. Stay positive.